What's up, mga kabalitaktakan? Oh my God! Welcome to our very special episode. Ito ang... Ito yung ating kick-off and year Oh, yeah. starter. Year-ender. Or, ano ba? Hindi ko din sure kung tama eh. Year-ender? Oh, yun. At least may option, guys. Hindi lang siya fixed na isa lang. Lagi may option para... Multiple choice. So, yan. Tagal. I don't know kung gaano katagal. Ilang weeks din kaming hindi nakapag-upload. During holidays and etc. There's a lot of happenings. But right now, we're back. New Year, 2025, we're able to get in already. But again, we're just really excited to reflect, laugh again for more, and to share more stories with you guys for those upcoming episodes. So, how about you, Iz? What are you trying to check right now? Or how do you feel? I feel very happy. And Happier. grateful. Happiest. Lagi may Wala, masaya lang ako na nag-end yung 2024 in a good note. Na madami tayong mga goals na na-check. Like, ang dami talaga naming mga pointers na dapat 2024 maabot namin to. And successfully, at nagulat na din kami at grateful kami na nagawa namin lahat to. So, hindi man naging ganon ka-smooth or ganon kaganda yung mga nangyari sa 2024 kasi sobrang dami ding challenges, sobrang daming misunderstandings, miscommunications, mga pag-aaway, pagtatalo. Pero at the end of the day, happy kami kasi because of all of those, nandito kami ngayon and naging maganda yung results ng 2024 namin. How about you, Jo? Siyempre, nandun din yung mga hindi natin akalain na mga event na akala lang natin, simple lang, wala yan. Hindi naman magbo-boom agad yan. Na out of nowhere na nagkakaroon tayo ng feedback na ay, nakikilala pala tayo sa mga ganong content natin na hindi natin alam. Nakilala na tayo sa umabot tayo hanggang probinsya, hanggang Antipolo. Bulacan, umabot yung pangalan natin na hindi natin alam. Bulacan, malls, Antipolo. Again, yun yung mga bagay na hindi natin na-expect. But apparently, I mean, we really don't know. Maybe it's really pat na ni God or ano niya, way niya for us na ito yung tahakin namin. Kasi never naman namin inasam na mangyayari to. What we're just trying to do is to make sure na mag-improve yung choir itself, yung mismong mga, I mean, bawat isa sa amin. Yung individual experience namin na nakatulong at the same time. But take note, pinaka nakatulong I think din is yung naging open yung members. Yung tipong lahat sila open na dun sa mga ideas. Hindi na yung idea lang na, dapat ito lang. Ngayon, nag-share na sila. Nag-i-input na din sila and hindi naman natin magagawa lahat na nakikita nilang content kahit tong podcast na to if walang cooperation ng lahat ng members ng Assumptionist Choir. I Ayun think din. so. Ako actually, very grateful ako kasi 2024 has been tough for all of us. Pero natutuwa ako na yung progress sobrang bilis. Sobrang daming changes in a good way na nagbago. And ang pinakakinakatuwa ko, nakagabi ko pa sinasabi sa mga tao dito. Kasi by the way guys, nasa outing po kami. Kasi ito ang aming late Christmas party and outing. Kung may nadidinig kayong ingay. Kung may nadidinig ba kayong mga video okay dyan, yan. Alam nyo naman, mahilig kami kumanta. So, ayun, sinasabi ko din sa mga members, sa mga nakakausap ko dito kagabi na very grateful ako na lahat ng tao, ng members dito is feel nila na belong na sila. Kasi during the past years, hindi natin mapagkakailan na ang daming mga umaalis kasi na out of place, yung feeling nila hindi sila belong, hindi sila fit in, kasi may kanya-kanyang grupo. But right now, yung mga members na tahimik before, yung mga hindi nagsasalita, yung akala mo talaga very timid, girl, promise, nagsisisigaw sila kagabi. Like, tinalo pa kami mga Gen Z. Sa kakatili nila kagabi, nagsasayawan sila. So, nakikita ko na lahat may bonding na. Lahat meron ng collaborative efforts pagdating sa pagluluto ng pagkain, sa pagdadala ng mga ganito, na ganyan, pag-organize, pagpa-planning, na lahat sila is willing na
magkaisa para mabuo yung mga dapat na mabuo na goals namin sa choir. So, ayun. I think din no, hindi lang yung aside sa being collaborative, pinaka idea dito is may emosyon nang na-share yung bawat isa. Kasi marunong na tayo na alalahanin at pahalagahan yung bawat isa. Before, we're just serving. And then right after that, we're gonna leave and then we're going home. Or it depends on our plans on that day. But right now, hindi siya ganun eh. Like, sa sobrang clingy namin, guys, after service, nagtitinginan pa kami kasi ayaw pa namin maghiwa-hiwalay. Tara, kape tayo. Kasi parang, ang weird kung biglang uuwi na after ng mass. So, ayun, parang feeling ko naging clingy kami. And even dun sa mga member na dating biglang, yung mga member natin dati na biglang umaalis na lang after ng service natin, nakikita natin bigla silang nasa kainan, nasa kapihan, bigla na, uy, dati bigla tong umuwi No. Yun yung mga nakakapanibago, no? Pero good thing siya na umabot tayo sa ganun. Ibig sabihin, talagang nalampasan na siguro natin yung tinatawag na kung may shell man, nawala na yon. Kasi, yung barrier, yung mismong pagitan before, kasi naging open lahat eh. But I think we can go ahead and then how about trying to check naman yung bawat isa sa atin. I think we've been doing this trying to make sure na okay yung ganap ng bawat isa sa atin sa choir at the same time. But how about let's check naman yung bawat isa sa atin ngayon. How about you, Jolo? How grateful are you right now? Personally. Syempre, sobrang grateful ako sa nangyari kasi sa atin ngayong taon yung 2024 natin. Kasi yung mga start nating plano na, 'di ba, doubtful ako dun sa iba eh. Sabi ko, agree ba sila? Talagang natin yun kasi ilang beses na tayo nagbalak and laging may backfire sa atin na hindi natin magawa. Tapos out of nowhere tong taon na to biglang andyan sila na cooperative sa atin na lahat ng plano natin podcast, yung content natin sa FB, YouTube, biglang nandun sila lahat na kahit tayo hindi na tayo nagbibideo may video sila, edit na lang natin, i-share na lang natin sa lahat. Na yun, thankful talaga ako na ang galing nila na una akala ko tayong tatlo, tayong apat kasama si Christian. And biglang out of nowhere nandyan sila Beverly, sila Ivy, sila Ate Danica na tumulong bigla sa atin na hindi natin inas. Yun yung tamang term eh. Before, we are being tagged as the only backbone. But again, guys, maybe yun yung naging tagging because yun yung mas nakitang nag-initiative. Yun kasi yung mas may initiative. But right now kasi, I think, nandun kasi yung hiya. Siguro naman kayo, guys, even you guys, kahit kansa kayo mga viewers, kayo mga kabalitaktakan namin, alam niyo din yung feeling ng gano'n na parang, magmamatter ba yung sasabihin ko? Yung gano'n, tatanggapin ba nila? May value ba yung sasabihin ko? Yung tipong, magbibigay ako opinion, I think, baka mamaya, hindi din naman maging okay, hindi din naman maging gano'n yung nila, hindi din nila tanggapin. So baka useless lang din. Baka, wala pa ako enough experience. Pero, yun nga, I mean, I'm very glad yun yung nakikita mo. But I am trying to ask, is your personal thing about you? How grateful are you? I think there's a lot of good news naman personally na nangyari sa'yo. Siyempre, personally naman, yung good thing sa akin, regarding dito sa choir pa rin, di ba? Yun nga. Hindi lang din, personal. Personal, syempre, yung mga personal ko, this year, nagkaroon ako ng stable na masaya akong trabaho, di ba? Regarding naman dito sa choir, natry ko na din kumantang ako lang. Ako lang yung bass na dati doubtful ako na kaya ko makapagsabayan ba sa kanila na ngayon dinig pala ako ganun kalakas pala yung boses ko kaya siguro kasi lumabas na yung totoo yung dating hiya at least nawala na. About you is ako, first of all, ang pinaka-grateful ko nung 2024 is yung change na nangyari sa akin. And I'm very thankful na particular, siguro,
kahit yung particular lang, ano yung naging change? Yung change na nangyari is yung pagiging introvert ko. Yun ba yung tamang term? Kasi before, mas na-enjoy ko talaga yung mag-isa lang ako, yung nakakulong ako sa bahay. Like, hindi ako sa lonely or what, pero nag-enjoy ako na mag-isa lang ako. Tapos ngayong 2024, nung na-try ko na makipag-hangout sa mga choir members, doon ko na-realize na masaya pala na may kasama ka. And masaya pala na meron kang kasama na nag-grow as a person. Tapos isa pa na kinaka-grateful ko is yung wala na din sa akin gaano yung burden. Kasi before, ako lang yung parang inaasahan na, alto, dapat nandito ka palagi. Dapat, Dama ko yun. diba? Yung dapat si Easy nandito para No? Pero ngayon, natutuwa ako kasi nag-i-improve na lahat ng boses, hindi lang individuals but as a group also. Tapos ngayon nararamdaman ko na we can trust each other na. Kasi before, I can't feel that trust. Na baka hindi nila kaya nang wala kami, baka hindi nila ganyan-ganyan. Pero ngayon, kaya na nila nang wala I kami. think, ko yan. Siguro tingin ko, ba't ganun yung nafe-feel mo? Kasi, hinahanap ka din nila. Yung tipong, asan ka? Paano yung, ganito, hindi kami confident, hindi kami, and I think, napatunayan natin many times. Na kaya nila. Okay pala. As in, yun yung maganda siguro, na-build na yung confidence. That's the right term, the confidence. Kasi before, all of us, not just me, we don't have the confidence na tumayo mag-isa. Kasi dapat merong old member na nandito para mag-guide kami. Pero right now, kahit yung mga bago, natutuwa ko kasi very confident na sila. So, ayun siguro yung pinaka-grateful ko personally. Yun siguro yung magandang pangalawang question natin na pwede kong ibato sa inyo. Yung, what's one thing na hindi nyo inaasahan nangyari ng 2024? Ano to ha? Yung sinabi mo kanina, personally, pati doon sa mismong choir na na-feel mo. Again, it's really about personal things about naman sa atin. Pero ano yung bagay na pinaka hindi mo inasahan para sa'yo? Para sa sarili ko or para sa choir? Para sa sarili mo, including choir. Ako yung mag-gig talaga. Kasi actually guys, alam ko na sabi ko na din to sa iba naming episodes na ang mga events other than the church is plano talaga namin yan i-push through ng 2025. Hindi talaga namin ina-expect like, ayan, kinikilabutan pa din ako hanggang ngayon na makakamit namin siya ng 2024. As in, bigla lang siyang dumating. Para siyang blessing from God na, para sa inyo to, parang ganun. Yun yung pinaka na-shock ako. So, sobrang excited, walang kontrata, go agad. Yan. Tama yan, totoo yun. Nangyari talaga yan sa amin. Kasi first time and sobrang excited kami kasi, wow, after so many years, nagkaroon na tayo ng first gig. Tapos kasama na namin yung mga bagong member. Para ma-confirm yan, 10 years. After 10 years ulit, dun lang ulit nagkaroon. Although, kasama kasi ng gratefulness or yung mga sinabi niya na na-achieve is yung mga regrets. And I think one of those regrets na gusto namin ayusin this 2025 is yung magkaroon na ng proper organization pagdating sa mga ganong bagay, sa mga events, sa mga gigs, na hindi namin siya masyadong naayos kasi na-overly excite kami. Na katulad ng mga kontrata, yung iba pang mga dapat na ayusin, yung mga sound system. Ngayon, alam na namin kung paano siya kasi natuto na kami. We learned our lesson. So, alam niyo na, kung kukunin niyo kami ulit for 2025. At least, guys, alam niyo na. So, yan. How about you, Jo? Syempre, sa akin naman, mga unexpected event natin is, baka hindi din aware yung mga nakikinig sa atin or nanonood sa atin na, yung mga ibang member natin is 2024 lang sumali. Yeah. Madami, guys. Majority. I think 15 currently yung numbers ng mga nag-join ng 2024. Na yun yung unexpected natin na akala natin mapapasali lang natin. 1, 2, ganun member lang. Na nagulat tayo, ang dami nila na hindi na tayo yung tipong nag-i-invite and sila na yung nag-reach out sa atin. Na, uy, paano nyo kami nakilala? Tapos sasabihin nila, ay, towards din sa post nyo, yung sa FB nyo, ganyan. Na, ay talaga, paano dumating sa feed nyo? Kaya sobrang unexpected siya na parang isang Sunday lang ako nawala. Pagbalik ko, ay, may dagdag na isang panibago ulit, diba?
And syempre yun nga, part din dun is yung mga sad moment din na unexpected natin na aside dun sa mga may dumagdag, may mga nawala din. And hindi naman sila nawala literally na, oo, na ganon. Priorities, I think. Priorities May mga talaga. priorities lang sila. So, if ever na okay na uli sila, makikita nyo din naman uli sila sa mga event namin and content. Lahat yon guys. As for me naman, what can I say? Honestly, there's a funny story. Nangyari yung pag-reach out nung sinasabi niya kanina, nung kliyente, or I could say yung mismo particular events na yon, nang kakatapos lang namin masabi na kaya pala natin maging ganun kaganda ulit. As in, nag-record lang kami. Kasi we usually do na yung then na yung idea na parang nag-record na kami and then we want to listen kung right after nung mga nagiging kanta namin. And then, all of a sudden, bigla kaming nadinig na may aral kaming bagong kanta. At nasabi namin, ang ganda niya, biglang may pumasok na ganun. Pero again, I think blessing siya, but at the same time, challenge siyang binigay. Hindi lang siya yung pure blessings. Naging challenge siya kasi sunod-sunod eh. Literal. As in yung, isipin nyo guys, mga kabalibatak-takan naman. Yung mga pumasok, sunod-sunod, full pack mula November hanggang December. Ganun na puno yun. And yun yung sinasabi namin na we thought na hindi pa kami prepared. Hindi pa kami prepared talaga noon. Kasi, totoo ba na gagawin na namin to? That's the reason why we ask yung mismong mga senior members na we know, or I mean, we ask them na parang, are we going to do this? Is this really the right time? And then nung sinabi nila na, nagawa na nga natin eh. Bakit pa natin tatanggihan? 'Di ba? Diba? Why not? Again, guys, yung biglaan na yon, less than a week yung naging preparation. I think, Overnight nga lang. oh yeah, Hindi naman naging siya overnight. Hindi Hindi, naman parang literal. 3 days lang. 3 Parang 3 days days lang exactly yung naging ganun namin na nakakatawa na, talaga ba? Na, gagawin natin to 3 days, tas 1 day lang yung preparation namin. And then, yun yung sinasabi ko na funny lang na, akala namin, or just me, na hindi siya masasurvive. Pero alam nyo kung paano kami nag-survive. Hindi lang yung mga singers yung nandun. Yun yung sinasabi ko na ang laking tulong ng, sa inyo guys, mga kapalitan, gusto ko lang i-share, ang laking tulong ng mga prod, yung mga taong nandun, yung behind the camera, hindi nyo alam yung natulong nila sa amin. Na isipin nyo po, sinong magpi-play, sinong makikipag-usap dun sa mismo Yung deal. technical head natin. Yung technical head namin. Oh my God. Kung di nila nakikita, Ah, siya yung nasa likod nagkikita. Siya yung nandun namin, siya yung behind the camera all the time. Pero yun yung nakakatawa na, talaga ba? Hindi lang yung Hindi mga lang yun eh. ano. Yung mismong mga tao na sumama, tumulong. O teka lang, meron lang yata Ambulansya. May ambulansya ka pa dyan. Ayun, so hindi lang yung mga tech Yes. team, hindi lang yung prod teams namin na which we are very grateful kasi nga nakakapag-content kami because of them habang kumakanta kami. Pero yung mga yung mga tao na tumutulong behind the event itself, katulad nila Ate Danica, sila yung nakikipag-usap sa kliyente, sila yung nag-handle ng mga pages namin, mga iba pang social media namin, mga emails namin. Yung mga tao ba na nagkakaroon ng collaborative efforts para lang ma-survive namin yung mga ganong situation. Sipin pa natin na gusto ko lang talaga ipagmalaki mga kabalitaktakan sa inyo yung mga ginawang tulong nila nung first ever event ulit namin after 10 years. Isipin niyo po, yung bigla na lang, hindi nila alam kung paano sila magka-capture ng camera, yung gamit ng camera, yung mismong phone, yung mga ganito, ganyan. Pero take note, tinuruan lang sila biglaan lang, sinabihan lang sila ng technical head. Sinabihan lang sila, technical head, Daniel.
Bigla lang sila sinabihan, ganito lang gawin mo. Huwag kang ito lang gagawin mo. Promise po, kung makikita nyo yung behind ng events na yun, siguro matatawa kayo na, seryoso ba sila? Pero promise, hindi nakitaan kami ng kliyente na unprofessional kami or we are not prepared. I think, ang pinaka-advantage namin, bukod sa lahat kami ay may different what do you call this? Different talents na na-share namin katulad nila Ate Ivy. Siya yung nagawa ng costume kasi magaling siya mag-tae. Yung mga prod team namin na magaling silang mag-capture, mga editor team namin na magaling mag-edit, content creators namin, mga singers namin. Bukod sa ganun is, ano nga ba yung sinasabi ko? Yun yung pinakamalupit doon. Ang haba nung sinabi niya pero wala. Sorry. Yung tipong, teka lang, umano yung yung tipong inaasahan ko na meron siya sasabihin, merong babagsakan. Kasi yung tipong naglalatag siya eh. Yung nilalatag niya yung fax niya, yung biglang, saan ka girl? Latag na ganyan. Ganyan. Tapos para saan to? Nagkalituan. Yung hindi mo naintindihan, para saan pala to ko, anong ganap ko ngayon. Pero again, yun yung masasabi ko na napakaswerte ng choir na meron ding natututo sila at the same time. Hindi kasi namin nakitang parang walang pilitan po guys ha. Walang ganun eh. As in nag-effort sila. Yung talagang sinabi nila na ay ito lang yung namin, maitutulong namin. Is it okay po? Yung tipong ganon, yung napaka-humble, natatanungin ka na ito lang yung kaya na meron kami. I mean, napakalaking bagay nun kasi unang-una po, paano kung yung isa lang yung technical head namin nandun? Paano niya kaya hatiin yung katawan niya? Mag-visualize siya ng camera, magtitake siya ng photos, mag-capture siya ng video. It's really impossible. Yun yung sinasabi namin na it's really, we're really having a hard time but we're very glad. Kaya nakakatawa siya. But again, we are being commended. Not just that. There's a lot that you can expect this coming 2025 because of that. Because dahil dun sa first ever na yun. Yun yung funny eh. But again, how about this one? We already entered the 2025. Right? And for you, how can the gratitude shape the way you face this year? Ako, personally, kasi di ba nagkaroon tayo ng mga grateful na things na sinabi nga natin kanina. I feel like gagamitin natin yung urge para mas maging better pa and mas makakuha pa ng mas maraming blessings this year. But we have to remain our feet on the ground na hindi porket ang dami nating na-achieve, ang dami nating blessings, ang dami nating ganito, ganyan, is lalaki na yung ulo natin, tas kami yung pinakamagaling na choir, kami yung pinakasikat na choir. Hindi dapat ganon. So, feeling ko, we have to use this gratitude and gratefulness in a good way pa din. Priority pa din yung service ni Lord. So, magiging urge natin to para mas maging better, pero hindi maging mayabang, and at the same time, hindi maging complacent, na mataas na kami, hindi na namin kailangan yan. Diba? Hindi din ganun. So, we have to still work hard for it, for all the blessings, kasi hindi naman puro si Lord ang gagawa, diba? Sabi nga nila, nasa tao ang awa, nasa Diyos ang gawa. Hindi Parang baliktad. Ay! Awa, nasa Diyos ang gawa. Sorry po. Sorry. Teka lang. Kaya sinasabi ko talaga. Nasobrahan lang ho. Teka lang. Okay. Teka lang. Take 2. Sabi nga nila, diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pati si Lord napagod. Si Lord nalito na rin kung anong gagawin niya eh. Sabi niya, Ineng, kalma ka lang. Binigyan na kitang blessings, oh. Ikaw naman. Ba't ako pa din? So, ayun. Yun. Hindi ko kinaya yun. Si Lord pa bibigyan mo ng awa. Grabe talaga. How about you, Jo? Ano, Jo? How about you? Yun. Ganun na din halos eh. Pero ang ano na lang is to set an example. Kasi unaware din sa mga tao since before, baka ma-upload na to, hindi pa na-upload yung event natin. Unang event natin ngayong 2025.
is nagkaroon tayo ng kanta sa hindi natin usual church. And doon tayo na pressure na, 'di ba? Doon sana magtuloy-tuloy yun na bigla tayong binigyan ng good feedback kaya tayo in-invite. And 'di ba, hindi akala natin una, wala nga 'di ba? Okay lang, normal lang, event lang tayo sa ganyan. Pero yung nag-reach out na yung church sa atin na nakita namin kayo, gusto namin yung kanta nyo, and kumanta sana kayo sa amin. Yung ganun ba na parang na-pressure din tayo na hindi tayo pwedeng ganito lang, kailangan mas galingan pa natin na nakita naman natin and nadinig natin. No? Late din kasi tayo nung time na yun, pero nadinig natin sila, kaya nila. Yes. Yun yung isa siguro sa pinaka naging pinaka hindi natin inaasahan yesterday, just to be exact, na oh my God, ang ganda pakinggan yung naging experience nung members ng choir ngayon. Kasi hindi lang siya basta confidence. Alam mo yung sinasabi kanina ni Easy na tiwala. Nandun yung tiwala na parang dati clueless kay. Asan sila? Asan yung ganap na ganon? And yet, anong ganap? Pero yun yung tanong namin. Pero nung dinatnan namin, nadinig namin, at na-comment kami because of that, ang sarap sa pakiramdam. But again, for me, the only thing that I'm looking forward because of those gratitude na nabigay sa amin ng I think yung hinambol niya pa kami lalo. Again, because masasabi ko yun dahil we are not trying to stop learning. Again, we have many plans. This coming 2025. Abangan nyo. Abangan nyo yun. We never stop. Doon pa lang, we never stop learning. We want to learn more. We want to make sure na yung progress, mangyayari siya. And we're very happy because of that. Lahat ng nangyayari, ang sarap lang pakinggan. Ang sarap lang, yun yung sinasabi, ang daming commendation. But the only thing na ang sarap pakinggan sa mga kasamahan mo, yung tipong, kailan ulit yung rehearsal natin? Uy, pagtuunan naman natin yung ganito. Meron ding nagsasabi, uy, wag kalimutan magpahinga. Andun yung care. Yun yung masarap. Kaya sasabi ko, di ba, na etong nangyari last year, hindi lang siya simple things. Really great things siya. Yung sinasabi kanina na tanong ko na what are those things na hindi natin ina-expect? A lot. I think a lot. Kasi even the blessings, hindi naman natin in-expect yun. Wala naman tayo in-expect. Kahit yung mga commendation, wala. Pag nga sinasabi yung mga good feedback, hindi po. Alam nyo po. Talaga ba? Ganun yung mga kabalitaktakan, nandun yung doubt eh. Masanay pa nga kasi tayo na sinasabi, ang pangit ang kanta nyo. Yes. Totoo yun. Dumating sa point kasi na ganun. And kaya pag nakakadinig kami, ang sarap, pero totoo ba? Nandun yung question. Pero hindi, pinapatunayan nila kami. And yun lang yung masasabi ko na right now, grabe yung realizations. Grabe yung experience. Grabe yung mga nakakatuwang bagay, yung improvement nung family, nung relationship. And I think, ipagpapasalamat lang namin yun araw-araw. Yung mga bagay na yun na more. Sana yung ibigay sa aming experience pa. We're not asking for more blessings because we know God provide. Diba? Nasa Diyos ang gawa. Doon ako natakot. Pero yun, how about you? How you want to put in a way yung mismong kick-off natin for 2025? Ako, katulad nga nung sinabi ko kanina, basta as long as nare-recognize mo yung blessings na binibigay ni Lord, and at the same time, Ang dami Multiplication. and at the same time, nagagamit mo yung talents and
na binigay ni Lord para sa good cause. And hindi ka nagiging mayabang at hindi ka din complacent at the same time, okay na yon. And nag-acknowledge ka ng more learnings pa. Okay na yon kasi si Diyos nga ang gagawa. Pinanindigan niya na yung Siya na kasabihan lang. niya. Siya na yung Kaya gagawa niya na ng ng blessings. kung ibibigay. Oo. Siya Kung na yung ibibigay. magbibigay. Pero ayun, kailangan nating pagtrabahuhan yun eh. Yun. Siyempre. Siyempre, kailangan nating Ay, may gawin. sorry. And then, Ayun lang. okay. Akala ko Wala, meron may pa. gadugtong pa. Ay, good. Yung sa akin naman is, eto na wala na tayo need pang any kick-off. Nabigyan na tayong napakagandang kick-off, which is yung pagkanta natin sa church. Yeah. Nag-kick-off tayo ng event na napakagandang from church pa mismo. Honestly, hindi lang yan. Yung January 1 pa lang, Yes, Yeah, yun yung nga, di natin church. yun yung in-expect. Church yun eh. Oh, yeah. Church pa din naman siya, Sorry naman yun, basically. though chapel siya, pero church pa rin. Church pa din siya. Pero yun yung nakakaano, yun yung masarap. So yun, ang sarap lang, ang sarap ng 2024 maranasan. Yun yung masasabi ko. Ang sarap niya. Oo. Literal na mahirap yung, tama ka, literal na mahirap, nakakapagod. Andun yung, nabe-burnout na ba kami? Susuko na ba kami? Pero again, hindi eh. Kasi may mga kasamahan kami na lumaban. Yung tipong pinaramdam nila na, uy, nakita namin na sa inyo. I think, let's continue. Yun yung masarap. And right now, the only thing that I can say is, hanggang sa susunod na episode, wag na wag yung bibitawan. Dahil marami kayong i-expect na video at mga bagay na i-announce pa namin. Again, thank you so much dun sa mismong mga taong nasa behind the camera namin, especially Daniel. Special shout out. Again, guys, he has his own page, Daniel Digitals. Always check that. Again, you can always check his portfolio. Sobrang ganda. Ang international. Pero again, guys. Guys, kapatid ko yun. Yeah, by the way. Inangat yung sarili ko. Yeah. And again, nagpapasalamat kami. Bago yon, meron kayong aasahan. At aabangan. Aabangan. Soon. Yes. Bagong-bago. Very, very soon na yan. Very, very. Tapos mas mauuna pa yun kesa dito sa podcast na to. Mukha nga. Mukha. Ayan, nagsabi na. Masa. Uploaded na. Inaabangan nyo. And we hope, kasama namin kayo sa pagbabagong yon. Not just a simple change, pero we are hoping na subaybayan nyo pa rin Masyado kami. mo namang inaano yung So, tension. eto na po. Tatakbo na po sa Mag-expect. Hindi. Alam mo, hindi naman sa ganung moment. Ang nakakatawa lang kasi doon is, deeply, alam ko yung effort na binigay nung mismong taong gumawa. Ako talaga yun, guys. Ako na, nilibig ko yung sarili ko. Hindi ako papayag. Pero yun yung masasabi ko. So yun nga guys, kita-kits tayo sa next episode. Abangan nyo lahat ng ilalabas naming mga bago this year at Yes. lahat ng mga achievements and lahat ng mga naka-line up namin na gagawin. Abangan nyo yan. And please subscribe our YouTube channel, The Assumptionist Choir, and like and follow our Facebook page, The Instagram. Assumptionist Choir, and follow also our Instagram, The Assumptionist Choir ulit. TikTok din. Yes. The Assumptionist Choir din. So, ayun, kita-kits tayo next episode. Bye! Bye-bye! Okay guys, Happy New Year! Happy New Year!